Hi guys, yung Reket. Good morning pala yan dito sa Hungary. So ngayon Sunday po, rest day namin. Actually dapat rest day namin Sabado at Linggo. Pero kahapon pumasok kami kasi hindi natapos yung mga order. Galing pala ako ng grocery. Nag-spar ako kasi bumili ako ng saging kasi mayroon ako pa-order na banana bread. So, medyo nakakatuwa kasi hindi sila nagsasawa sa banana bread ko. I mean, halos weekly na nakapa-order. So, extra na din siya guys. Extra income kumbaga. Habang nandito, tapos habang rest day. Ayan, nandito ako ngayon sa tower. Ayan, tower yan. Hindi ko alam kung pwede umakit dun sa taas, pero may pinto dun sa kabila. And then, ayan po yung pwede umakit dito sa ilalim. Kasi, pwedeng pahinga ka na. And then, life update. Mag-iisang taon na kami dito. 10 months to, 10 ba 11? Kasi August kami dumating sa mga, basta almost a year na. Dito ako sa Hungary. So, nagtatrabaho ko guys sa chicken factory dito sa, actually malayo sa city, nasa province. And then, dito naman sa kung saan kami, yung accommodation namin, malapit sa lahat. Convenient siya compare dun sa mga ibang kasamahan namin na malayo pa talaga dito sa amin. So, dito malapit yung grocery. Malapit ka sa grocery, pwedeng lakarin, ganun. Hindi mo kailangan magantay ng biyahe ng bus. Kasi dito may oras lang yung may oras talaga yung mga biyahe ng mga sasakyan, mga public transportation. Kaya, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng, gusto mong gumala, may oras ka kasi nga, kailangan mong anuhin yung last trip ng mga bus o kaya train. Ano pa? Nagtatanong sa akin kung kamusta ako. Okay naman. Okay naman. Parang, syempre, hindi naman madali yung trabaho. Parang physical talaga yung i-compare dati dun sa dati kong trabaho na upo ka maghapon, nakaharap sa computer, yung utak mo yung gumagana. Ngayon, as in, buong katawan. Hindi mo kailangan ng utak. Kailangan ng lakas ng katawan para magawa yung trabaho mo. Kasi, lalo na ngayon, yung oras ng trabaho namin is 12 hours guys, everyday. And then, ipasok pa kami minsan ng Sabado. So, nakakapagod talaga. Kulang ka sa pahinga, kulang sa tulog. Pero ganun talaga, kailangan. And, yun na lang nasasabi ko, parang ganun, parang gusto ko na agad matapos na yung contract ko para makauwi na ako ng Pilipinas. Kasi hindi naman talaga madali. Malayo ka sa family mo, sa mahal mo sa buhay, lalo na ako, first time ko. Kumbaga mapalay. Hindi naman first time kasi sa Pinas, malayo ako sa parents ko. Kasi nasa province sila, sa Iloilo sila. Then ako, sa Maynila talaga ako nagtrabaho for almost 9 years. Magti 10 years. Parang gano'n. And dati, hindi ganun ka. Kasi anytime na gusto mong umuwi, makakauwi ka, makikita mo yung parents mo. Ngayon, hindi na kasi una, ba't ako naiyak? Mahal yung pamasahe, naiyak ako sa mahal ng pamasahe.
Tapos, syempre, hindi ka na agad-agad yung gusto mo makita yung parents mo. Hindi ka agad-agad makakauwi. Parang ganun. Kaya, ayun. Mahirap kasi ang layo talaga. Dati kasi, anytime, pwede ka kumuha ng ticket. Tapos, ayun na, nandun ka na, kasama mo na parents mo. Ngayon, hindi na. Ganon. So, parang, ewan ko, hindi pa rin siguro ko nasanay na ganon. Pero, syempre, wala, nandito na tayo, so kayanin na lang natin yung mga struggle sa buhay natin. Yes, I miss my parents, namimiss ko yung tita ko, sa Batangas kasi ako nag-college, guys. Tita ko nagpaaral sa akin, so namimiss ko din siya. Although, araw-araw naman kamustahan, update ka. Pero iba pa rin yung nakikita mo sila. Tapos, yung siyempre, yung gawa ko dati. Gusto na nga niya ako pauwiin, lalo na kapag kaganto. Nagiging emotional ako. Nakikita niya na hirapan ako, uwi ka na, ganyan. Kaysa naman ganyan, nandyan ka, tapos lagi ka naman pagkausap ko lang umiiyak. Tapos ang hirap kasi, yung oras, 6 hours, yung pagitan ng oras ng Pilipinas dito sa Hungary. Late ang Hungary ng 6 hours, so hirap ng kausap kasi yung gigising pa lang ako, madaling araw siya, patapos na yung araw niya sa trabaho. Yung parang ilang hours na lang matutulog na siya, ganun. Minsan di pa kami nakapag-usap sa ibang araw, sa isang araw kasi nga yung oras, trabaho ba kasi may trabaho din siya. Ako pagising ko sa umaga, tatawag ako sa kanya, minsan hindi ko pa siya makausap kasi nasa biyahe siya, ganun. So, nahirap talaga. Tapos, ano pa ba? Ayun, tiis-tiis na lang. Parang ganun. Hindi pa po ako naliligo, lumabas ako ng grocery. Lakad lang naman, kaya no problem. Kahit di ka maligo, okay lang. Basta yun lang. Kaya ako nag-video kasi parang na-miss ko bigla yung presence ng mga mahal mo sa buhay na nandyan. Kahit, alam mo yun, kahit hindi mo nasasabi yung problema mo, at least alam mo na nandyan sila, malapit sila sa'yo, pag nakita mo lang sila, okay ka na. Ngayon kasi, mahirap, kasi mag-isa ka, tapos, feeling mo wala kang kakapi sa paligid. Ganon. So, kailangan magtiis. Tiis na lang. Isang taon na lang. Isang 1 year and 1 or 2 months na lang. Pwede na. Anyway, yun lang, guys. Hindi wala akong balak umiyak ngayon. Pero ba't ako naiiyak? Ano ba yan? Lumabas na talaga ako para bumili ng ingredients ng banana bread ko eh. Pero, ayun. Bye!